The heaven and even the heavens are the Lord's, but the earth hath He given to the children of men. The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. Sabay-sabay. But we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise you, the Lord. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita. We pray na kayo pong pala sa iyong pag-aaral, sa aming topic. Kayo pong nasalam sa aming bilang. Lahat niyo po yung mula dito, Lord. I pray, Panginoon, kayo magpala again. Sundan niyo ang aming puso at isipan sa basic na topic na to, Lord. And yet, maawa kami, Lord, sa mga na biktima, Panginoon, ng ganitong klase ng kasalanan. Maintindihan din namin ito bakit may ganito. But ultimately, Panginoon, aralin namin, maintindihan namin. Matulungan, Panginoon, yung mga aming kababayan, kaibigan. So, kailangan po again kayo po magpala. Hindahan niyo po, tabi po ako sa likuran. Kayo po malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay ba yung dating ko? Medyo malata na. Mahina, no? Medyo bigyan pa ako. Hello, check mic test. Hello. Ayan. Pag nilakasan ko naman, sobra. Tsagayin muna natin. Good morning po sa lahat. Good morning po. So, topic muna natin ngayong umaga, malamang hanggang hapon to. Medyo mahaba. Kaya sana mag-enjoy tayo. Title natin ngayon, ano sa palagay niyo? Idols, yan. Idolatry. Title natin yung umaga, Dumb Idols. Alam niyo dumb? Are you dumb? Lakas mga asal, hindi. Yun natin. Sinabi pong dumb, dalawa yung ibig sabihin nito, may, no? So, sinabing dumb, hindi nakapagsalita. Okay, pero, yan. Nauna yung isa eh. Dali, sa isang dictionary ko, una yung isa. Yan, to make silent or deaden. Hindi makapagsalita, hindi nakakapagsalita. Yan. Pero actually, kaya ang next entry dito, no? Kaya stupid. Kaya ang ating tawag dito subtitle natin, The Stupidity of Idolatry. So babanatan natin to kasi nga isang araw, pag ako yung nag-aatid, kita ko pa si Ali, ganda pa naman sana kaso. By the way, ito yung ating idol kunwari, amen? Yung props natin. So si Ali, madali na, na-church pa ako. So nakaka-burden, amen? Amen yan. Ganda ba? So lacking intelligence, stupid. Kasi nga minsan, di lagi pero iba kasi pag di nakakapagsalita, hindi makapagsalita maayos. Sasabihin natin, bobo naman ito. Pero, hindi madalas. Pero, ngayong umaga at hapon, kaya ang dalawang beses tinawag siya ng Bible na stupid, no? Dumb idols. Okay, sa Habakkuk. And then, saan pa ba yung isa? Sa Psalms ata. Kasi nga, yung mga idols, alam niyo idols ba? Especially Catholic no? So basta hindi na tayo sumasamba dito sa ano. Para maintindihan natin sila. At tayo din tingnan natin mamayang hapon o mamayang pagkatapos na nito, titingnan din natin yung ibang klase ng idols. Okay? Kaya sabi sa Habakkuk, dumb idols. Sa 1 Corinthians, ganun din. Dumb idols. Stupid or sabi natin hindi nakapagsalita. Kasi nga, walang kwenta, walang silbi. Ganun po yun. Bakit ka samba sa Diyos-Diyosan, hindi niya kayang pagtanggol sa sarili niya? Si Pastor Lito, lagi may kwento yun kasi tumira nga siya doon sa mga tiyuhin niya. Lasinggero daw. Yung kwento lang niya. Natawa ko, hindi ko makalimutan eh. Siyempre, ang dami nun, parang tropa eh. Nakakita ba kayo ng ganon? Minsan mag-isa lang yan, pero sa kanya daw, ang dami, siguro koleksyon. Kaya sabi ni Pastor, pag mag-iinom daw yun, tsaka mambababae daw, ginagawa niya, tinatalikod.
Tanga eh. Kaya talikod mo, Diyos, diyan ka muna ha. Nagkakasala lang ako, makikita ko pa yung babae ko dito, kaya talikod muna kita. Anong tanga, no? So, but anyway, nalala ko na naman si Gideon, ganun din, pang-asar eh. Nalala si Gideon. Tama ba? Si Gideon ba yun? Yung ano? Na ginawa niya? Sinira niya. Tsaka yung isa pala sa mga Philistine din, yung nilagay yung Ark of the Lord, tsaka yung Diyos-Diyosa nila. Kasi isang kwarto yun, yung Diyos-Diyosa nila. Nilagay nila yung natalo kasi yung Israel. Paggising nila, laging potol yung ulo ng Diyos-Diyosa nila eh. So ganun yung kasi walang kwenta, hindi niya kaya pagtanggol yung sarili niya. At yun nga, pag may baha pa, yung Diyos-Diyosa natin, baka mabaha. Baliktad, sa halip na sila yung iligtas ng Diyos, Diyos-Diyosa nila, niligtas nila. So yan ang tatakil natin ngayon, huwag kayo maboring. Napakaganda nito kung makikinig kayo. So again, mamayang hapon, bandang huli, application sa atin, even mga Baptist. Okay, start natin. So napakarami po nito. Actually, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi maano sa ito eh. Lagi na lang, lalo sa Old Testament, puro idol, idol, idol. Ano ba yung idol? Idolatry. Yun nga, parang gumagawa sila, either kahoy, bakal, dadamitan nila, uy, madumi, lagyan natin ito na ginto para magandang tingnan. So, nire-represent daw nila ang Diyos nila, lalo nung panahon nila. Old Testament times, literal, na maraming gumagawa niya, binibenta, at sinasamba, niluluhura, nilalagyan ng pagkain, ano man yan. Salamat ngayon, para sa atin, weird ngayon yun, di ba? Kasi nga, pero may mga Catholic pa rin ngayon. Ano nangyari? At ang style naman ng Catholic naman, sabihin nila, hindi nga sinasamba yun eh. Ano nga, Diyos-Diyosan talaga yun, yung pera, kami, example natin yan. Pero di mo itatanggi na literal na meron silang idols. Kaya ano, ba't ganun? Ba't di nila maalis sa sistema nila to? Yan ang pag-aaralan natin. Sa Bible, napakarami itong verse natin. Ano sabi sa Leviticus 19? Sabi po dyan, turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods. I am the Lord your God. Sa Tagalog, pag turn ye not, kasi ganito po yan. Nabanggit ko na dati. Kaya sila, kasi wala naman matinong tao na sasamba dyan. Kung nasa katinoan ka, kasi nga spiritual ang battle, ang ginagawa ng demonyo, para maalis ka sa tunay na Diyos, ay Jesus, para hindi mo siya kilalanin, paglingkuran, kailangan niya ng alternative, kailangan ipapaling ka niya sa ibang bagay. Ganun po yan ang ano dyan. Kaya sabi din sa term dito, turn ye not. Dito yung totoong Diyos, hindi tayo sumasama sa Bible ha. Alam niyo na yun, ang Diyos andito, katotohanan ng Diyos andito, yung church ng Diyos andito, maayos. Pansinin nyo, pag tinatamad kayo mag-church, ano pinapalit nyo? Di ba? Diyan tayo pupunta mamaya, application. So lalo na ngayon, pag may papalingan ka, lalo ka na malalayo sa tunay na Diyos, di ba? Eh sabi niya, huwag kayo pupunta dito, nor make to yourselves molten gods. Para nga huwag ka nang may papalingan ka, huwag ka nang gumawa. Kaya yan yung malaking ano na naman sa mga Catholic, sabihin nila, hindi naman namin sinasamba eh, ba't kayo gawa ng gawa? Pag binasa niyo yung, hindi na tayo sa ano, pero punta tayo mamaya dyan eh. Kanina si Brad, Exodus kayo, di ba? 20. Sa Deuteronomy, inulit po yan. Okay? Copy lang din to, no? Eh sabi dito, ibasa nyo nga po, ready, go. Thou shalt have not other gods before me. Thou shalt not make me any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters beneath the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate. Okay, dyan muna tayo. Pero malinaw po dyan, ito ginagawa ng Catholic. Kahit yung Iglesia ng Manalo, ulitin ko lang sa Iglesia ng Manalo. Kasi baka kayo yun,
para i-advertise sila sa Facebook eh. Sabihin nila, hindi, si Kristo ay tao lang yan, hindi ang Diyos. Kasi sabi sa Bible, ang Diyos ay hindi tao. Which is tama naman, kasi nga nagkatawan tao siya eh. So nililito tayo ng Iglesia ng Manalo, sabihin nila, pag sinabi mo si Jesus ay Diyos, lagi lang sabihin, hindi, si Jesus ay tao. Kaso naniniwala naman tayo, si Jesus ay nagkatawan tao, so tao talaga siya. So pero didikdikin nila yun, hindi nila i-address itong bagay na to. At sinabi sa Bible, si Jesus ay tao, pero si Jesus ay Diyos. Ayan yung mga style po niya, hindi mahirap intindihin. Kaya kahit anong paliwanag, nakikita ko doon, parang Soriano din pala yung Iglesia ni Manalo. May programa silang ganun eh. May magtatanong kunwari, at ang gagaling na magsasalita, pinipili nila kung ano yung Bible na gagamitin. Kaya nalaloko yung mga tao. O ngayon, so sampulan natin na Iglesia ni Manalo, bakit mali? Kasi nakafocus lang dito, hindi na-address to. Ganun din yung Catholic ngayon. Pag pinakita mo na ganitong verse yung Catholic, hindi naman kami sumasamba eh. Dito sila mag-focus sa 9. Hindi kami guilty dyan kasi hindi naman kami nagbabow down din pala kami. Pero hindi namin sinasamba, hindi namin pinaglilingkuran. Pero nagbabow down kayo. At sinasabi dito, ang Diyos ayaw yun kasi gusto niya, seloso siya. At hindi masama po yung seloso na yan. Kasi nga siya lang talagang Diyos. Ba't mo sasambahin yan, di ba? Long hair pa yan. Magsesero sa Diyos, natural. Siya lang ang Diyos, bakit? Ang ano mo, pera mo, napunta na lahat yung oras mo, linisin mo pa. Ganun ginagawa nila, tama? Mali sila doon, pero yung ginagawa nila. Sa pansinin nyo din sa mga naunang pahayag, sabi niya, wala ka dapat Diyos, and therefore, huwag ka nang gumawa. Pero ang problema sa Catholic, nung Catholic pa ako, ganun din yung ano eh. Buti, gagaling ng mga banat din ng mga Baptist yun eh. Ba't ka gagawa? Sinabi, huwag gagawa eh. Tsaka ang banat ng mga sa forum, sabi, sige, ganito. Kung totoong hindi nyo sinasambayan, pwede ba, nakakita ka ba ng isang Catholic church na walang ganyan? Meron ba? Kasi kung yun ang argumento nila, pwedeng meron, pwedeng wala. Ang tanong, bakit lahat meron? Kasi nauutos sa kanila. Hindi pwedeng walang place of worship sila na walang ganun. Kaya napagtanto ko yun, niloloko tayo nitong mga to. Maintindihan nyo? Kasi hindi pwedeng wala yun. Kasi part and parcel yun ng kanilang church, paniniwala. Pero malinaw sa huwag kayong gagawa, huwag kayong gagawa, huwag kayong gagawa. At then, siyempre, kung wala kayong ginawa, wala kayong babaw down kasi wala kayong ginawa eh. Yung mga Catholic ganun, gawa ng gawa, nakabwisit pa minsan, parada pa dyan. Yung tayo mga Baptist, siyempre, at ang pakailam dun eh. Okay, move on tayo. Sabi dito sa Leviticus pa rin. Sabi sa 26. So nakita niyo yung pagpaling ha. Kaya hindi gusto ng Diyos yan. Kaya naman po ulit magbasa. Ready, go. Ye shall make no idols nor graven image, neither bring to a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land, to bow down unto it, for I am the Lord your God. So again para sa atin ito, maintindihan natin. Tsaka wala na silang lusot. Inisa-isa natin lahat ng verses lahat. Masabi dyan, hindi naman idol yan eh. Sabi niya, graven image. Isa sa madalas din gamitin sa Bible. Graven, ibig sabihin, pag sinabi imahe, at ito nga, ginawang ihinugis. Nga ito, hindi perfect obviously ha. Ayoko naman kasi maglagay dito ng Mary, di ba? Okay. So kaya, imak na lang natin. So, huwag ka nang gagawa nun. Neither yield ye up. Ibig sabihin, huwag ka nang gumawa na kasi may ginagawa sa bahay, sa garden nila. Kahit doon sa nag-solve tayo sa Marikina Circle, meron na naman Mary doon. So talagang ninasadya nila yon. Standing image. Parang kitang-kita ngayon, may mga sasamba doon. Kasi gumawa sila, nag-rear up. Alam mo siya, rear up, sabihin, ginawa, sinet up, ginawa, nilagay. Yan, kaya sabi niya, neither shall ye set up any image of stone. So again, kasi nga pag stone, matibay, andyan yan, mananatili yan forever. Again, kung di natin sasisirain.
Ano pa? Deuteronomy. So, bala ko mag-relax ng konti kaso wala talaga. Ako naman, and ye have seen their abomination and their idol, wood, stone, silver, gold, which were among them. So, inisa-isa dito eh. Makikita natin yung trace. May trace natin. Sa kinuha ng Catholic yan. Hindi mga palusutan yan. Kahit ngayon, saan gawa yung mga ng Catholic? Iba-iba rin. May wood. Sinabi niya, may wood. Kasi madali ang wood i-carve. Eh, pag stone, pwede rin. Kinakarve din yan eh. Eh, silver, mayaman to. Pero ginagawa nila sobrang idolatry na, no? Kung nga sabihin na yung mga mahihirap lang ang nag-idol, hindi. Idolatry, ano po yan? Regard siya, mayaman, mahirap. Binibiktima, niloloko yung mga tao. Kasi mayaman siguro, matalino siguro. Hindi tayo maloloko ng idols. Hindi ka nagbabasa ng history. Nangyayari yun hanggang sa ngayon. Okay? Ano gusto ko sabihin pa dito? Sabi dyan, abomination. Mamaya maulit-ulit pa yan. Idol, abomination. Nakakasuka. Galit ang Diyos dyan. Kasi nga siya, tunay, spirito siya. Tapos, mag-focus yung iba. Eh, basta hindi naman ligtas yun eh. Ay, kaso nga, pag nakikita ng ibang tao, ang dahil pa matitisod. Hindi ko lang napakita dito. Pero alam ko, dito yung image na pakita ko sa inyong bata. Nang inungod-ngod. Kasi iba si Jared. O Jared, halikan mo to ha. Di ba nakakapwisit yun? Pati mga bata, dinamay. Kaya, anyway, tuloy lang natin. 1 Samuel. Ito medyo may medyo meron na sa spiritual application. No? Ako na lang, sabi niya, for rebellion is a sin of witchcraft. Ito po yung tagpo kung saan si Saul ay inutusan ni Samuel, ang Diyos, napatayin lahat. Ang Amalekites, pati yung hari, lahat, ubusin, pati hayop. Problema, hindi sumunod si Saul, King Saul, at nagdahilan pa. Kaya sinabi ni Samuel to, mamaya magagamit natin to, pag ikaw daw ay rebelde, nakikinig ba kayo? Ano yung rebelde? Yung proper authority, di mo sinusunod. Rebelde yun. Para ka daw, witchcraft. Alam natin, witchcraft, kademonyohan, di ba? Pero meron pa isa, yung stubbornness naman, ganun din, matigas ang ulo, ay kagaya ng kasalanan, especially ng idolatry. So matindi yung idolatry. Kinukumpara sa katigasan ng ulo. Kasi nga naman, tigas ng ulo, bakit ka sasamba dyan? Sinabi ng Espiritu ang Diyos. Ang tigas ng ulo mo naman. Ay, galit ang Diyos dyan. Hindi namin hindi ako sinasamba eh. Samba. Uy, kala ko din sinasamba. Hindi ako sinasamba dyan. Galit ang Diyos dyan. Hindi. Nakita mo yung mga post ng Catholic, talaga, amen, amen. Tigas ng ulo. Move on tayo, 1 Kings. Ano sabi sa 1 Kings 15? Kayo magbasa. Oh, sorry. Amaya na Sodomite. 15, tama. Yun. Basta Sodomite. There you go. He took away the Sodomites out of the land, and removed all the idols that his fathers had made. Sino to? Sino to? Maacah's mother. Tinanggal niya. Sino? Asa. Ano sabi niya? Si Asa yan. Yan. Sabi niya na, and Asa did that was right with the eyes of the Lord. So tama yung ginawa ni Asa. Anong ginawa niya? Pinatay yung mga bakla. Malinaw? Inalis. Pero isa sa mga ginawa niya na tama, kasi hindi maiwasan, may mga idol na doon, ang dami na eh. So alam niya, nakakasira yan. Bukod sa mga bakla, nakakasira, nakakabwisit, nakakapollute. Ganon din yung idols. Pag nanatili yan dyan, hindi naman namin sinasamba eh. Ba't may ganyan? May mga ibang tao na may ano doon.
May lumalaban. Ganito po yan. Pag may mga idols, isipin nyo idols sa application natin to, pero may mga idols parang nag-i-induce ng kasalanan. Ibig sabihin, natetempt ka lalo. Gusto ko sasama ba ako sa tunay na Diyos? Itong idol na to, kahit diyan ko to, hindi naman ano to, di ba? So parang natetempt ka na, ito na lang ang Diyos ko kasi Diyos din naman to. Mas ako pa yung mag-aayos, gusto kong ano, parang itatalikod ko, kakasala ko. Magtago ko muna Diyos dyan, ha? Ganun po yan. Kaya alisin mo na lang para walang magkasala, walang matisod. Nabanggit natin kanina yung Catholic, hindi nila alaw yun. Kaya ginawa ni Asa, tama yung ginawa niya. Pinatay yung mga bakla, tas yung mga idols, inalis. Paano aalisin yun? So again, ginagawa dyan pag metal, ano yan, dinudurog, sinisilaban, para wala na. Amen? Ganun dapat. Hindi yung pinapatawa. Di ba so, mahal nun eh. Kung bakal, di tunawin mo, gawin mong iba, gawin mo, sigsing. Huwag mong gawin idol. Pagkaho, yun talaga, wala na yun. Panggatong na yun. Move on tayo. Sabi dyan, 21:6. Paulit-ulit po to galit ang Diyos sa idols. Kung may duda pa tayo. Sino naman to? Ahab. May basa, ready, go. And he did very abominably following idols, according to all things that did the Amorites, whom the Lord cast out before the children of Israel. Sino to? Kilala mo si Ahab tsaka si Jezebel? Mga pangalanan yung anak ng Jezebel, ha? Lala ko may pelikula dating ganyan, Jezebel. Serena. Sikat yan, Jezebel, si Raulo yan. Pinatay ng Diyos yan, ni Jehu. Tinapon. Simula sa tower, pinakain sa aso. Actually, hindi na nga nakakita. Nasaan yung katawan ni Jezebel? Sinumpayan ng Diyos. Ganon din yung asawa niya, si Ahab. O ngayon, para natin ano ba ginawa nito mga masama? Sinabi sa atin ng Bible. And he did very nakakasuka. Ano ba ginawa niyan? Sobra. Ano ginawa niya? Following idols. Nakakasuka para sa Diyos yun. Dapat tayo din. Again, may Catholic tayong dyan. Intindihin natin. Gawin natin para matulungan natin sila para hindi na sumamba doon. Okay, may hiya kasi sila din. Alam din nila yun eh. Alam nila yan. Paggalang ka, pero sa mali, wala tayong paggalang. Amen? Amen. Paggalang tayo sa tao, kawawa ka naman. Huwag mo sabihin gano'n, kawawa ka naman, lalong magde-defense yun eh. Pero, di ba, alisin natin sila dyan, panalangin, akayin natin sila, paalis kasi nakagalit ang Diyos dyan. At ang another point dito, pansinin nyo, sabi dyan, according, so ginaya pala yun, gano'n yun ha, kaya inaalis yan eh. Ginagaya, pag hindi mo inalis yan, gagaya-gaya dyan. Yung kalokohan, kademonyo nila, galing pa pala sa mga Amorites. Yun lang yung Amorites. Matagal na to, pinapatay na ng Diyos lahat yan. Kaso hindi nga pinatay lahat. Kaya ngayon, gumaya ngayon yung mga Israel. Israel po yan ha, Ahab, tsaka Jezebel. Ayun, kaya dapat, anong point dito? Ubusin yan, huwag gayahin. Ganun ang ng judgment ng Diyos dyan. Hindi tayo dyan. Hindi ako nag-invento niyan. Move on tayo. Sabi dyan sa... Ang dami nito. 2 Kings. Oh, kilala ito 2 Kings 17. Sino ng bida dito? Verse 12. Pero sino na gano'n dito? Ito na yung paano na sila, yung Northern Kingdom, paubos na.
So bakit sila hinayaan ng Diyos? May pangako ng Diyos na paprotektahan sila. Kasi ito ginawa nila For they serve idols. So paano mo serve yung idols? Paano ko ba pinaglilingkuran yung boss mo? Ang sinabi ko kay Stephen, gusto ko ng kape. Stephen, hindi ngayon. Mali lang. Tapos na. Automatic, di ba? Mabait yan, Stephen Kasi susundin mo yun. Paano to? Hindi naman nag-uutos to yun to. May maalikabok kung nasan ba yung Ganun ginagawa nila, di ba? Nilalagay pangalan sa glass. Para di malikabukan. Tignan nila, dumidiretso na yung niya, kulutin ulit natin. Ganun ginagawa niya, maawa kayo, ewan. Yun ang totoo. So pinaglilingkuran nila yun, nilalagyan nila literal yan ng pagkain. Mga Santo Niño, di ba? Iniilawan. Nililinisan. So, ganun ang servant, di ba? Ikaw yung naglingkod doon sa idol. Kaya ginawa sa kanila ng Diyos, hinayaan sila, at tanga-tanga nyo naman pala Sinabi, sambahin nyo ako, gawin nyo yung utos ko. Gusto nyo paglingkod ng idol. So, sige, inuubo sila ng kalaban. Kaya nakakawa po yung mga ganitong tao na parang walang pangunawa, stupid. Makikita sa Psalms din yun, yung binasa natin. Anyway, tuloy lang natin. Nasaan na ako? 2 Kings 17. Sa 21 na naman, paulit-ulit Hindi ka lalayo, andun na naman yung kasalanan na to. Ito naman, sa Judah naman. Ako ulit, because Manasseh, king of Judah, had done this. Sabi mo ano ginawa niya? Nakakadiri na naman. Wickedly above the Amorites na naman. Tinalo niya pa. Mas mati, anong ginawa niya? Which were before him, at made Judah also to sin with his idols. Kaya nagkasala daw yung bansa dahil sa idols. So, gaano ka sa mga idols yun? Ha? Pastor, anong ginagawa? Later sabihin, may mga demonyo yan. Sa New Testament, yun ang sasabihin later. Kaya hindi basta-basta yan. Ano pa? Chapter 23. Kayo magbasa, ready, go. Moreover, the workers with familiar spirits, and the resorts, and the images, and the idols, and all the abominations that were spied in the land of Judah and in Jerusalem, did Josiah put away, that he might perform the words of the law, which were written in the book that Hilkiah the priest found in the house of the Lord. Okay, so patapos na po yung dito. Si King Josiah na. So magaling na king si Josiah, godly. Anong ginawa niya daw? Ano nang ginawa sa mga familiar spirit? Itong mga witch, wizard, lalaking witch. Images and idols. Ano ginawa niya? Tinanggal niya. Ganun po ginagawa dyan. Ang ginagawa sa iba, inaalis nila yung iba hindi. Ano mangyayari doon? Kunwari dito sa San Mateo, kunwari, ano ba yung mga nakakasira dito? Kunwari, may beer house dyan, may sugalan dito, meron ditong nakakasira dyan. Ha? Aransaso, hindi, nilalisin yun Pero mga office na, di ba? Mga whore dito. Sa sala-hala, lagi natin nakikita yung Ano yan? Yung Playgirls ba yun? Ganun yun, ina-entice ka niyan So dapat alisin lahat. Kaya si Josiah, sinabi dito, gusto niyang maglingkod. Sabi niya, that he might perform the words of the law. So ganun pala yun. Bago mo nga maglingkod ng maayos sa Diyos, alisin mo
Yung mga makakasira, katulad ng idols. So kaya ito nakakawa itong mga Catholic. Sabi ba, palagi nyo matuturuan mo yan ng Bible, yung Catholic. Habang andyan yan, tinataas nila, pinaparada pa yung mga... Hindi! Yan ang lesson dito sa verse na to. Bago ka mapaturuan yung mga yan, alisin mo muna yan. Amen? Amen. Mamaya, makadadaan natin. Ganun din, ano ba yung nagpapaahad lang sa inyo para maglingkod sa Diyos? Yung mga madalas puyat. Basta gusto ko talaga makinig, kaso naantok ako. Ba't kayo naantok? Puyat ka, bakit ka puyat? Kasi nag-game, nag-cellphone, nag-daldalang, ano man yan, naggala. Ayun ngayon yung humahad lang sa'yo. Alisin mo yun. Amen? Amen. Basta kaya hindi ako makaano dyan kasi yung kabit ko, ayaw kong ano dyan eh, pag-silbahin dyan eh. Alisin mo na rin yun. Medyo mahirap na, pero ibang sitwasyon yun. Pero again, kasalanan, ano pa, gusto yung anak ko talaga, gusto maglaro paglinggo. Gusto niya, doon kami sa kids zone Yung mga gano'n, no? Pag minsan napapadaan din kami doon. Yung mga magulang gano'n, sige, gusto naman natin pasayahin, kaso pag Sunday, Lord's Day, gusto ng anak mo. Hindi pwede yun. Siya na yung naging idol mo. Kaya alisin mo yan. Para makapaglingkod ka sa Diyos, alisin mo yung mga idols. Ang lesson doon. Against Kings. Chronicles na. Pansinin niyo po yan, kahit sa mga in-invite natin dito, lagi may tatapat yan. Pansinin niyo, kaya yung mamaya, ano natin yan eh. Ano yung tinatapat nila sa Diyos? Yun ang idol nila. Dami. Sino naman to? 2 Chronicles. Si Isa na to. Si Hezekiah ata to. O, Josiah pa rin. So anyway, and when he had broken down the altars and the groves and had beaten the graven images into powder. Nakita yun? So galit ba siya? Pwede ba itago na lang eh. Hindi, di sa pater. Galit na galit siya kasi righteous king siya. Amen. Bukod sa mga bakla, inalis di ba kanina? Ito yung mga graven images. Pinulbos! Alam niyo yung pinulbos? Ganun din ako, naalala si Moses, Aaron, di ba? Gumawa ng golden. Pinulbos ni Moses yun eh. Pinainom sa kanila kasi galit na galit siya eh. And cut down all their idols. So ngayon, sinet up nila, tinatanggal po yun. Ganun po sa Israel. Pag na-revive at pag matino yung hari. Okay? Yung lesson lang dyan, beat down to powder. Galit na galit ang Diyos. Tsaka yung righteous king sa mga idols. So walang lusot dyan. Yung tayo Psalms, ang dami nito. Yung maganda sa Psalm kasi dinidescribe yung idols dito. Kanta po ito kanta. So kaya dapat ganun din tayo. Basta huwag ganun masyado magano sa mga idols. Ito nga, kinakanta pa nila eh. May basa, ready, go. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. So anong pagkakaiba ng idol sa Diyos na tunay? Ang Diyos, dakila siya, ginawa niya lahat. Idols, walang kwenta. At ganun yung Diyos ang daw ng ibang nation. So huwag tayo papayag na, basta. Kung tinatapat tayo sa iglesia na manalo something, Katoliko, ang layo natin dyan. Huwag tayo papayag, di natin susuko yung bandera natin dyan. Kasi yung idol nila, walang kwenta. Ang Diyos natin, gumawa ng langit at lupa. Ano ba? 97:7. Sabi niya, confounded be all that serve graven images, that boast themselves of idols, worship Him, all ye gods. Pinagmamalaki ba nila yung ano nila, idol nila? Sila sabi pa nga, mahal nito, antiga na to. Antik na to. Nayabang pa, pinaparada. Pastor, may kwento din siya kasi ganun din yung mga... Ano si Pastor dati? Independente.
Aglipay. Ganun din yan, mga ano din yan idol. So, ano daw mangyayari sa'yo pag naglilingkod ka, binibida mo pa yung mga idol mo? Wala nga kwenta, binibida mo, walang kwenta. Ano na natin yung mga application ngayon? Kasi, balikan na natin mamaya. Ano yung mga binibida natin minsan na wala ka kwenta-kwenta pala? Binibida mo yung... Anong binibida mo? Tingnan na natin. Yung iba sa blinak nila ata ako sa Facebook O din talaga yung nagpo-post. Ano yung mga binibida na sa libutan sa Facebook? Uy, sexy ako. Ang ganda ko talaga. Ganun lang, feel good. Binibida, walang kwenta. Lahat naman tayo may ganyan. Ba't yung binibida? Mga vain na naloko na, nalito. Kala niya, tuwa yung mga tao sa kanya. Kala niya lang yun. Natutuwa sa katulad din niya. Walang magawa sa buhay. Ano mo yung binibida sa Facebook, Instagram? Saan kanina kayamanan, di ba? Alam mo ba nagbakasyon ako dito? Mahal dito. Ngayon, ano Diyos o pera? Yabang. Ba't nila pinagmamalaki yun? Ikaw hindi mo naintindihan, pero sila, normal na sa kanila kasi nalito na nga sila. Ganyan ang ginagawa sa iyo ng idol. Pagmasdan mo lang ako, ito pala, pango pala yung ibang Jesus pango, yung iba long hair, yung iba kulot, yung iba. Pagmasdan mo lang, pinataas pa yun. Mga santo ninyo, no? Pinakaganyan. So nalilito sila. Mamaya, dahil pambana sa Psalms na ganyan. Kaya sila, nalilito. Pinagmalaki nila, walang kwenta. Ano pa? And they served their idols, paulit-ulit lang, which were a snare. Yun yung bago dito. Ano yung snare? Patibong. Alam niyo yung patibong? Noong una titignan mo, wala naman itong ano, hindi naman ano dito di ba? Subukan ko lang din. Gagawa ko mas malaki. Gagawa ko para magmukha spiritual kahit hindi. Ganyan yung mga Katoliko di ba? Hindi ako walang yun, bagay lang yan. Hindi ako kasi sabi ng Bible, snare yan. Paano ka may snare? Kasi nga, may ginagawa sa iyo, may demonyo yan. Niloloko kanyang kala mo, hindi ka may biktima. Biktima ka nga, snare nga patibong. At ang dami na-snare, ang dami na naloko. Sabi mo, ikaw, hindi ka maluloko. Ano ka? Naloko ka na. Nagyayabang ka na, hindi kaya nito. Hindi ko kaya nito. Kaya nga galit na galit ang Diyos yun, inuubos, pinupulbos. Sabihin mo, hindi ka ano yan? Ang daming lesson. Ano pa? Ito na yung binasa natin kanina, 115. Paborito ko kasi, ano sabi dito? Pag binasa mo yan, yung idol daw, silver and gold, gawa lang ng tao. Ang ino-contrast doon ng Diyos, siya ang gumawa ng lahat. Yung idol, ginawa lang ng tao. Ang laki pagkakaiba nun. Amen. Ito pwede pagtiwala, matalino to, mapagmahal ang Diyos. Pag binasa mo siya, inala mo yung gusto niya, ginawa mo, magpapalain ka, tatalino ka pa. Eto, mabobobo ka dyan. Kasi nga, ito, sinabi dito, kaya lalagyan ng mouth. Wala akong mouth no? Ito yung mouth. May mouth nga, di naman nakapagsalita pa sa, walang kwenta. May eyes, may mata, di naman nakakita. Hindi sa isa ng Psalms yan, May tenga, di naman nakakarinig.
Walang kwenta. May ilong, tatawa ka dyan, kaya lalo mo i-despise ang Diyos pag nakakita ka ng mga idol na kupas-kupas na, tanggal ang ilong. Yan, dahil ko nakikita ganyan, mga Mary, parang mga ewan, papangit, Jesus, mga bakla. Lalo kang, may ano daw, walang kwenta yung sabi dito, may kamay, ganun lang. So, minamak ng Bible kasi nga, yun talaga ang idols, walang kwenta, stupid. Move tayo. Ano sabi sa 135? Nako. The idols of the hidden silver and gold. Ganun lang ulit. So, inulit po dito, no? So, walang kwenta. Isaiah. Isayin natin to. 2:8. So, ito naman, Philistine. Pero, inadapt kasi ng mga Israel. Kaya galit din ang Diyos sa kanila. Their land also is full of idols. They worship the work of their own hands, that which their own fingers have made. So, hands, fingers. So, hindi ka dapat ma-impress sa ginawa mo lang. Lalong di mo sasambahin. Kasi gawa mo lang, pitikin mo lang yan eh. Gawa lang yan eh. Hindi ganun ang Diyos na tunay. Kilalanin mo siya. Siya sa paglingkuran, pag nakita mo, dakila talaga itong Diyos na to, sambahin mo. Hindi yung ikaw alam mo, ginawa mo lang. Ulit-ulit tayo, no? 18:20. Nakakasunod ba? Amen. Ba't ganun? Ay, sorry. Verse 2. And the same. Sa 8, di ba? Sabi rin sa 18, idols, he shall utterly abolish. Parang ginawa kanina. Aalisin niya mga yan, wala kwenta yan. Huwag ka magtiwala dyan. Sa 20, in that day a man shall cast his idols of silver and his idols of gold, which they made each one for himself to worship. To the moles, ano yung moles? Mga daga, bats, paniki. Ibig sabihin, itatapon lang yan ng mga ano, huwag mo na sambahin. Ganyan ang idol actually. Alam mo, walang kwenta. Later, ito kasi tinutukoy dito yung alam ko, the day of the Lord to eh. Ayan, no? For the day of the Lord. So, sabihin, pag nagkaalaman na, ang Diyos ay pinakilala sa sarili niya, itong mga walang kwenta, ubus yan. Amen? Amen. Tagalan na ba kayo? 10. As my hand had found the kingdoms of the idols, and whose graven images did excel them of Jerusalem and of Samaria, shall I not, as I have done unto Samaria and her idols, so do to Jerusalem and her idols? So alam niyo na naunang husgahan ng Diyos yung Israel, Samaria. Kaya sinasabi ng Diyos dito, kaya inubos ko sila kasi naglilingkod sila sa idols. Eh, Jerusalem yun, ginagawa rin yun. Kasi anong gagawin ko dito? Eh, ganun din. Kaya itong mga kaibigan natin dito, tayo kung may idol ka sa buhay mo, ano sa palagay mo gagawin ng Diyos dyan? According to this verse. Ganun lang din, walang iba. Kung sabihin na baptist ka na, pero meron ka pang ibang ina-idol, sarili mo, anak mo, ano gagawin sa'yo ng Diyos? Pastor, pangako niya. Pero meron siyang way kung paano tayo maparusahan kahit nasa lugar na tayo ng pagpapala. Kung matalino ka, di mo gustuhin yan. The burden of Egypt, behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come unto Egypt, and the idols of Egypt shall be moved
at His presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. So ganito daw yan, yung pag yung tunay na Diyos ang bumanat, dumating, ito mga to, ubos yan. Eh basta bakit silang dito pa? May time yung Diyos dyan. Ngayon, sa panahon nyo, sa buhay nyo, for example, ganito. Hindi ko alam kung ano yung pangunawa sa ngayon. May galang ba kayo dyan? Si Pastor, sinasabi siya dati na takot siya sa mga idols. Kasi nga, ilang taon, ilang dekadang tinataas ng mga tao yan. Nakikita mo yun. So, hindi basta-basta na isang araw lang, nakinig mo lang yung preaching ni Pastor, ayoko na dyan. Mga loko-loko pala yan, sana nga, gano'n, matalino ka. Kung naalis ka agad, yung iba hindi basta-basta yun. Hindi isang araw, isang taon. Kailangan pukpukin mo ng pukpukin yan. Maintindihan nila, galit ang Diyos dyan. At later, wala oo nga, no? At kaya nga, para sa akin yun, dumating nga yung panahon na yun, ilang panahon na binabasa ko din po eh. Tinitingnan ko kasi Catholic ako dati. Ano ba depensa nila dito? Wala palang kwenta, puro kasinungalingan. Puro palusot. So later, especially pag talagang dumating ang Diyos, walang matitira dyan. So huwag tayong magtiwala dyan. Huwag nyo natin depensahan. Dapat talaga dyan sunugin. Walang matira dyan. Move on tayo. Isaiah 45 naman, 16. Sino na to? Isaiah, wala pa tayo dito, no? Hindi natin. Okay, sa mga bansa lang to na uhusga ng Diyos later, no? Ethiopia, Egypt. E sabi dyan, they shall be ashamed and also confounded. Nabanggit tayo kanina, confounded, no? Confusion. Lahat sila, they shall go to confusion together that are makers of idols. So mas mahirap yan kung naalala niyo sa Acts. Nagpipray si Paul. Yung iba naliligtas, pero sino yung nag-aalit sa kanya? Hindi lahat ng tao, pero sino yung nag-aalit sa kanya? Talagang pinalaya sila doon. Naalala niyo ba yun? Sa Acts? Ang nag-aalit sa kanya yung mga makers. Kasi alam nila, kumikita kami dito, binibenta ko to eh. Kung maraming naniniwala sa idol, diba? Ito yung Catholic po, ganun eh. Kandila na naman yan, bentahan na naman yan, no? Lahat yung Pasko, mayroong ano eh. Santo Niño, lahat yung po, pera-pera eh. Eh paano kung yung trabaho mo, gumagawa ka na ganito, ibebenta mo, yung daing naloko ni Father ah. So syempre, tutuwa kay Father, ikaw, kikita ka. Gawa ka ng gawa, gawa ka ng gawa. So, pag na-preach kayo yung tunay na Diyos, naku, hindi maniniwala to dito. Wala nang bibili sa atin. Kaya sila yung unang nagalit nung kina Paul. In-incite nila yung tao. Ang Diyos-Diyosan nila sa Diana. Okay? Kaya sabi dito, sila yung mapapahiya itong mga to. At ngayon napapahiya na sa mga preaching na ganito. Pero pinapatigas lang nila yung puso nila. So huwag tayo bitawan na kung sakali mang ano yung idol tayo, baka yung idol nating iba, pamilya nyo. May mga ganon, kahit baptist na, yung pamilya nila, lagi binibida nila, pamilya ko, pamilya ko. Yung lahi namin. Mga roble yan, talagang mga tindi kami. Asa kung ano man yan. Hindi natin gagawa idol yan. Move on tayo, Jeremiah na. Wala tayong ano dito sa mula Psalms, major prophet, hindi pwedeng di mabanggit yung idols. Amen. Kasi kalaban talaga natin yan, kalaban nila yan. Delikado yan. Sabi dito, kaya magbasa po, ready go. Declare among the nations and publish, and set up a standard, publish and conceal not. Say Babylon is taken, Bel is confounded, Merodach is broken in pieces, her idols are confounded, her images are broken in pieces. Okay, pansinin niyo yung mga pangalan na mamaya titignan din natin yung mga yan. Hindi natin sambahin, pero salamat sa panahon natin ngayon, hindi nakilala yung mga yan. Kung di pa sila ni-record ng Bible, hindi mo alam yung mga Diyos-Diyosan dati. But anyway, ano yung lesson natin dito? Huwag mo daw itago, hayaan mo makita ng iba. Kaya ibang Baptist churches mo, gagawin din natin, nabanggit ko sa inyo, di ba? Kunwari, si
Mga kilala natin na, si Ate May, bagong member, di ba? Baka may idol ka pa dyan. Sino may idol sa bahay? Dalhin nyo dito, sunugin natin. Ibang baptist, gano'ng ginagawa. Kasi sabi sa Bible eh. Oh. Sabihin mo, pag natalo na yung kalaban ng Diyos, pakita mo, i-publish mo. Talo ang demonyo. Tawag ito, nagkalasog-lasog na. Sira-sira na. Yung mga idol niya, nalito na. Ito, ginagawa natin sa mga maling doktrina, di ba? Napansin nyo naman. Ina-expose natin, tinitingnan sa Bible, then kung gaano sila kamali. Para makakinig, yun pala yung sagot doon. Hindi sila magtitiwala sa idol o yung mga maling doktrina kasi dinurog na eh. So, ganun ang ginagawa natin. Kasi yun ang sabi ng Bible. Amen? Okay, ano pa? Jeremiah, Ezekiel, meron din. Ezi. Medyo mahaba-haba. Kaya tingnan lang natin yung ano. Ayan, so preaching kasi ito ni Ezekiel. Nung panahon ni Ezekiel, nasakop na both Israel and then Judah. Pero yung iba, andun pa, yung iba, nasa Babylon na, sumasamba pa rin sa Diyos, lalo na, kasi nga, andun na sila sa place ng mga heathen. Mga pagano, kaya ganyan po tayo, mag-iingat tayo. Pag may nakita ka dyan, kunwari, nagparada sa Baybay Sapa, kunwari, nagpakayo iglesia ni Manalo dyan, iglesia ni Soriano. Ibibida nila yan. Ngayon, gawadya mo yung puso mo, anong gagawin ko dito? Kahit dito sa Lisel, ganyan yan mga sa GC namin eh. Ano ba to? Maligayang piyesta, Maria, mga ganun. Binibida nila yan eh. Anong gagawin mo? Ito, nag-preach sila against doon. Ganun gagawin natin. Hindi natin sila, ano. Pero yung preach, parang hindi maloko nga ibang tao. Nakasunod pa ba kayo? Ulit-ulit, pastor eh. Binabanatan niya natin eh, lahat ng kanto. Ganun talaga. Kaya sabi dito, ang Diyos na magsasabi ito, lahat yan, papatayin ko, sabi diyan, pati yung mga idols nyo, sisirahin ko. Ang Diyos na nagsasabi niya kay Ezekiel, sinasabi niya sa Israel and Judah. I will lay out the dead carcasses of children, I will scatter you. So, sisilain sila. Pero mga ano natin dito, focus tayo sa idol. Yan, so may remnant, okay. Yan, ito yung mga, ano dyan, sabi dyan, because I am broken with their foolish heart, which what departed with, and with their eyes, which go a-whoring after their idols. Alam niyo ba yung whoring? Alam niyo yung pokpok? Diba yung walang asawa or isa, pero mababaw na babae, tumapatol ko kanino. Diba? Ganda ng lesson nyo kanina kay Brad. Kung babae ka, isa lang ang mahal mo dapat, di ba? Asawa mo ng lalaki. Anong klase may mga babae bag gano'n? Meron nga eh. Ang tawag doon, pokpok, whore, prostitute, aso, ano man yan. Kinumpara yung mga sumasamba sa idols sa mga ganun kasi nga, patol ng patol. Uy, merong anong bago Diyos-Diyosan ngayon? Yung Jesus na maitim, uy, ako, okay din sa akin yan. Ano pa? Ano mo Diyos-Diyosan nila ngayon? Yung Jesus na maliit. Okay din yan, bili rin tayo yan. Sambay din natin. Ano pa uso? May mga Hindu, dami nun. O sige, gumawa tayo lahat pinapatulan, parang nakakadiring babae. Yung bagay na patungkol sa Diyos, hindi yan binababoy. Diba, nakita na, may makakita ang mga taong ganyan, salamat kahit mga bago natin nasyasyaran. Yung nagsabi sa mga magulang, bago magpabaptize dyan, hindi yan biro-biro. Nagustuhan ko yun, sabi, alam na mga tao, hindi yan biro eh. May mga taong binibiro-biro yung mga mababaw kasi, mga parang kinukumpara dito sa pokpok, mababang klase ng mga tao yan.
Pag yan ay patol ng patol kung ano. Kaya din sa baptist, pag hindi ka makakalusot dito, hindi mo sabihin, ay sige, magbabaptist din ako, pero magbe-victory din ako. Well, husgahan ka na ng Diyos. Amen? At lalong di kita bobolahin dito. Pag umalis ka dito, ayaw mo dito, nagpalit ka CCF, kung ano man yan, alam mo, nalito ka na. Ayaw mo dito, bakit? Anong hinahanap mo? Starbucks. Kaya naman tayo diyang kape din. Hindi, ayaw mo sa preaching kasi na salita ng Diyos. Yun ang sabihin mo. Para kang patol ng patol ng kanino. Ibang dahilan mo. Hindi sa pagsamba sa tunay na Diyos. Katulad na sa mababaw na babae. Bakit ba pumapatol yung babae kung ano kanina lalaki? Nakadiri ngayon. Pero yung reality yan eh. Nag-uusapan natin kaya sanay kayo. Kasi ganyan makikita mo sa pelikula rin, di ba? Bakit si Amber Heard, kung sino-sino pinapatulan? Kilala niyo ba yun? Asawa ni Elon Musk, saka ni Johnny Depp. Johnny Depp, ang tanda na, ba't niya pinatulan yun? May loko-loko eh. Mapasikat siguro. Mapera din. Eh, mapera si Elon Musk. Eh, kaso binasura lang siya. Eh, siyempre. Ano, mapakasalan ka nun? Huwag niyo mahangaan yun. Kaya pinipreach natin to. Amen? Mga whore. Ganon din yung pag idolater ka, ganon ka rin, kababaw sa paningin ng Diyos at saka mga righteous people. Move on tayo. 8:10. Ezekiel pa rin. Ito ganito. Hindi alam ni Ezekiel, sumasamba pa yung sa Diyos yung iba. Pinakita sa kanya ng Diyos ngayon. Kasi parang naaawa pa siya sa Israel eh. Ba't naaawa ka? Papakita ko sa iyo ngayon, pinaggagawa niya mga yan. Kaya nung pinakita, I went and saw and behold every form of creeping things, abominable beast. Sa temple po to. Kaya sa temple. Pinakita ng Diyos sa kanya. And then, ano nakita niya doon? May pambira mga hayop. Na may drawing sila. Mga idols, basically. Galit na galit ang Diyos dyan. 14. Ba't nila tinatago? Kasi nga alam nila mali eh. Yung mga Katoliko na, pag pinag-usapan naman yan, huwag pag-usapan nyo, ibang pag-usapan natin. Para nyo ba, may orphanage kami. At ito kami, nag-celebrate kami ng Pasko. Oh, yun. May Pasko ba kayo? Ibang Baptist, meron din. Pero kami, hindi. Ano ba? Son of man, ito naman ang Diyos, kinakausap si Ezekiel. Matututunan tayo, sabi ng Diyos, these men have set up their idols in their heart. Napansin nyo kanina, yung set up nila, nire-rear up nila, nilalagay nila yung sa mga prominenteng lugar, katulad nga sa Circle Mall, Circle Park. Sa gitna doon, di mo may miss yung Mary doon. Pero dito linaw, yung idols pala nasa puso. Eh paano mo alisin yun? Eh ang hirap mag-preach eh. Ang hirap mag-aki ng kaluluwa. Kasi sabi natin parang bato sa puso nila. Kahit anong mangyari, sabi ako kay Mary. Alala ko ito, binasa ko din si Loko-Lokong may Catholic preacher in blue jeans. Kilala niyo ba yun? Puro pera din pinag-uusapan. Idol nung isa kong sinesharean ko yun. Eh, may Catholic din, nag-preach din ng Bible eh, si Bo Sanchez. Yan. Pag binasa mo yung mga ibang tinuturo niya, tama rin. Sa bandang huli, sabi doon, ako pala ay sumasamba kay Mary at mahal na mahal ko si Mary. Biglang pasok ng ganun. So, ibang naghahanap din ng konting Bible na Catholic, ayaw umalis sa Catholic, stumbling block sa kanila yun, talaga sinetap sa kanila yun. Kahit may konting naalalaman sa Bible to, yung Mary, di niya maalis. Kaya sabi ng Diyos kay Ezekiel, itong mga taong to, may idol na sa puso nila. Tapos magtatanong sila sa akin, gusto nila ang maligtas? Alisin mo muna ang idol mo. Kasi very basic yun. Kung naniniwala ka, paano ka maliligtas? Hindi ka naniniwala sa mga ganyan. Dapat alam mo na kalokohan yan. Basic yun.
Kaya nga alam niyo, pag tayo nag-soul winning, di ba? Pag medyo katolikong, medyo Revelation yan, 28. And the fearful, and abominable, and the unbelieving, and those and idolaters. Makita nila, galit ang Diyos dyan, tapos tatanggap ka sa Panginoon, tapos idolater ka pa rin. Pwede mo idagdag pa rin soul winning yun, ha? Pag tumanggap sa Panginoon yan, Catholic ka pa rin ba? Ganun din natin. Opo. Ito yung turo ng Catholic. Ito yung tinanggap mo. Magkaiba yan. Ang Catholic ka pa rin ba? Kaya mo siya mag-decide. Amen? Amen. Ang hirap. Pero kaya yan. Amen? Katulad ng idol na literal. Ito yung idol lang dito. Antibay yan. Nung winasa ko yan, sakit din ang kamay ko eh. Semento na may bakal. Kasi may nakapalibid pang gano'n, no? Talagang dinikit na sa wall. Mahirap, madali. Mahirap, pero pwede. Amen? Konting lakas din. Kung may tools ka pa, di. Wala pa yung tools ko dati. Ngayon may tools ako dyan. Kahit anong idol ko dyan. Ngayon ako dyan, wala pa tayo, hindi pa natin natapos. Tuloy ko lang. So yan, pag ganun po yan, ganun, pag alam mong medyo idolater na sinaakay mo, sabihin mo ganito. Kailangan mong basagin yan. Hindi mo i-preach sa kanya yung tunay na pananampalataya, tapos, gusto ko. Ano ba yung Bible? Ano ba yan? Kailangan tapon niya muna ito. Move on tayo, sabi sa... Saan na ba ako? 14, 16, 36. Extend lang ako ng 10 minutes, ha? Said the Lord God, because thy filthiness was poured out and thy nakedness discovered through thy whoredoms with thy lovers, with their idols, all the idols of thy abomination, and by the blood of thy children, which thou didst give unto them. So, basically, hinihilera ng Diyos yung kasalanan ng idolatry sa mga mas nakakadiri pa. Like whoredom. And later nga, kanina, di ba, nakita na natin, hindi lang siya hinilera, siya mismo yung abomination. Di ba? So, hindi basta-basta po yung idolatry. Okay pa kayo dyan? Amen. Sa kalahati pa lang tayo. Gusto kong daanan natin ito kasi lahat. 18:6. Kayo po magbasa. Ready, go. Hath not eaten upon the mountains, neither hath lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, neither hath defiled his neighbor's wife, neither hath gone near to a menstruous woman. Okay, so ito naman yung positive. Okay? So, dinidescribe yung mga tao na kinalulugdan ng Diyos. Sabi dyan, if a man be just and do that which is lawful and right. So, ito naman, positive naman. So, pag ang siyang tao daw ay matuwid, sumusunod sa tama, had not eaten upon the mountains. Ano yun? So, masama bang kumain sa mountains? So, mamaya kasi meron tayo ditong yung mga hills, saka yung mga high places na tinatawag. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ka mayabang, basically. Kakain ka lang, natataas ka pa. Sa Cloud9 ka pa. Ay, nag-Cloud9 ka rin, pastor eh. Minsan lang. Tsaka, pinablish nyo ba yun? Hindi naman, di ba? Sino kasama namin nun? Ako yun nalagay sa social media. Pero ito talaga, mayabang, neither hath lifted up his eyes to the idols. Yan. Ang lesson dito sa idols, ibig sabihin, ganito yan. Ang matinong tao daw, hindi mayabang, sumusunod, ni hindi mo tayo tingnan. Nakita nyo, pag may idol dyan, alam mo idol yan, hindi mo yan pupurikan. Ang dami nag-compromise ng mga politiko dito. Si Manalo, birthday. Anong kinalaman mo doon? Katoliko ka or something? Well, syempre, makapangyarihan sa kanila yun eh.
Parang idol, alam na alam ng mga tao yung mga Pilipino, mga iglesia ni Manalo. Sino kakwento ko lang nila? Si Kuya Nilo, no? Isang araw. Ba't binabati nila yan? Nagko-compromise. Paano pag baptist ka, reporter ka? Gandang umaga, ano yun? Sa umaga nila. Unang hirit. Ako nga pala si Pamela. At may piyesta sila ngayon sa Bicol. Ayan, at piyesta ng Nazareno. Ano sasabihin mo doon? Sabihin mo, idol yun? Kaya ang hirap sa atin, no? Sanlibutan. Gagawin nila, ganun yun. Siguro, pwede mo sabihin nga, hindi ako mag-report dyan. Siguro. Pero magko-compromise ka doon, eh. So, huwag mong titignan yung idol na para bang okay lang siguro to. Ganda ng idol na sinetap nila, eh. So, kasi magiging consider kang hindi ka righteous. Kita niyo ba yan? Move on tayo. Pagkain naman tayo dyan, kaya magbigyan nyo na ako. Sa 12, sabi dito, hath oppressed the poor, needy, hath spoiled violence, hath not restored the pledge. Hath not lifted up his eyes to the eye. Ganun na naman. Pag medyo tinignan mo lang na mataas yung idol, ibig sabihin, okay lang yan, maganda yan, ang mga kababayan natin, nag-fiesta ngayon. Hindi natin sinasakyan yan. 15, ganun din, hath not eaten upon the mountain, so inilot lang. Hath not lifted up his eyes to the idols. Move on. Okay pa kayo? Masakit na ulo ko, eh. Kaya kailangan ituloy. 7, medyo mahaba to. So, dinescribe lang dito na sa Egypt, ang dami rin po yan. Nakita nyo siguro Egypt. Kahit sa panahon natin. Pag pinalagay sa cartoons, kahit saan yan, pag Egypt, pyramid, pero hindi lang, marami silang mga idols doon. Si Horus ba yung nila? Horus. Mga Diyos-Diyosa nila. Napanood ko yung pelikula na yun. Nagiging eagle yung isa. Mga Diyos-Diyosa natin. Gods of Egypt. Hindi naman kumita daw yun. But anyway, ang daming idolaters sa Egypt. Naalala niyo yung ating history ng mga kulto. Ang daming bahagi ng Egypt doon. So, hindi ko nabasahin ito sa Ezekiel. Napakahaba. But basically, yan, mga idols ng Egypt na tinutukoy dyan. Una sila dyan. Ano application sa atin? Mga Pilipino. Ano sikat ngayon? Korea. Bago mag-Korea, Japan, US, ganyan yan, eh. Naalala nyo yung talaga sumikat yung Japan kasi gagaling naman talaga nila. Lahat tayo Japanese. Taiwan. Ngayon, Korea. Ngayon dito Pilipino, may Koreano, kahit ang mahal ng Korea, pagkain, bili ka kasi Korea. Idolatry din yun, eh. Dahil lang sila malakas ngayon, ganon. Walang kwenta na yung Pilipino. Idolatry din yun. Ito naman, Egypt, ganon. Ay, grabe ang Egypt. Kaya mag-Egypt na rin tayo. Ngayon, wala na kasing ganon, eh. Pagod na ako. Konti pa. 22. Hindi, lagpasan natin sa Ezekiel. Punta na tayo sa Hosea. Ako'y ibasa po, ready, go. Ay, sorry. 17. Okay na rin yun, no? May basa, go. Panahon po ni Hosea, matagal nang naubos yung Israel. Yung tinutukoy na Ephraim dyan, Israel yun. Kasi yung malakas dun, Ephraim, Israel. So ngayon, sa panahon ni Daniel, di ba? Pagkatapos si Daniel, pinababalik na sila
sa lugar nila. Kaya sabi dito, pinag-uusapan yung Israel and Judah. Ayan, so sinasabi lang ng Diyos, i-describe yung Israel and Judah. Kaya sabi dyan, yung Ephraim talaga mga idolater na yan, bayaan nyo na sila. Gusto nyo ba ganun tayo? Wala, nag-soul winning ka tapos pinakita mo pa sa akin, alam mo na hindi totoo yan. Tapos pinapanindigan mo pa yan. Kami, may ganito kami. Well, may ganito ba kayo? Wala. Kung hindi ako makikinig sa iyo, di wag. Ang hirap. Mga idolater. 8:4. They have set up kings but not by me. They have made princes, I knew it not. The silver and their gold have they made them idols, that they may be cut off. So again, galit ang Diyos dyan. Kaya nila, sinet up yung idol nila. Galit ang Diyos dyan. Wala silang pakialam. Hindi sila takot sa Diyos. Pero ito mangyayari sa kanila. Idol ka dyan. So apply na natin sa atin kasi mamaya hapon na lang yung ibang application. Pero huwag kayong ako talaga, hindi ako maglilinis dyan, hindi ako dyan, sa church. Gusto ko special kasi top 1 ako sa klase namin eh. Ano pa, idol nyo ka? Makita nyo ba yung kinis ng ko? Hindi ako soul winning, hindi na ubus ang ko dyan, pwede ka lang payong eh. Amen? Hindi, may trabaho ako eh. Trabaho mo yung idol mo. Kala may trabaho? Kita niyo ba yun? Ito ba ako yung boss ko? Mga galit. Gawin mo ng paraan. Yun ang totoo. Magpapahinga pa ako eh. Yan, tatapusan to. So, sige. Gawin ko ng paraan namin kung paano natin to. Pero iba dito, daanan pa rin natin. So, sana, again, ulitin ko ng ating objective huwag tayong sabi sa John, di ba? Keep yourselves from idols. Mga Kristiyano na yun. So, sinasabi pa ni John sa kanila, hoy, baka may mga idols pa kayo dyan. Wala na siguro, Pastor Ricaso, mga Kristiyano sinabihan niya. Kaya never kayo mag-set up na sarili nyo. Iba naman gusto lagi masaya. Kaya pati churches sila, binabago. Yung churches sila, kaya Pastor, masyadong hindi masaya eh. Saan ka ba masaya? Dapat may raklakan, ganun. Yung idol ng iba. Ibang pera. Kaya ang gagawin nila, parang ina-announce nila na meron sila sa pamamagitan ng ibang bagay. Iwasan natin yun. Amen? Pag-submit ka lang sa katotohanan ng Diyos, pag nagse-set up ka niya, sinet up ng iba, ganun kasi kwento dito. Iba nag-set up nun, mga Diyos-Diyos. Ginaya mo pa. Ano mga sineset up ng ibang tao na ina-adapt ng mga Baptist? Ang dami yan. Diba, may Baptist Day na, by the way. Nag-a-announce na naman yung mga Baptist Day, ha? January. Papasikat na naman. Ano mga ina-adapt ng Baptist? Mag-ingat tayo. Okay, mamayang hapon na natin isa-isahin. So, dapat ngayon, ma-identify natin yung idol, iwasan, kagalitan, pandirihan, dahil nandidira ang Diyos dyan. At yun, iwasan at tulungan din natin iba na nabiktima niya. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo pong pala sa aming pag-aaral. Makita namin to Lord na kinagalitan niyo to Lord. And therefore, the same way, kami po ay magtiwala sa inyo. Kilalanin namin kayo, makita yung napakalaking pagkakaiba sa mga idols. Therefore, never kami mag-set up ng idol sa puso namin. At kung may iba nag-set up niyan, minsan mga magulang pa namin, pinupuri kami dahil magaling kami or something. Tapos pinagpapalit naman namin ang inyong church, ang inyong salita. No, maintindihan namin yung idols na ito, walang kwenta sa inyo. Identify namin una sa lahat, and then kung talagang na-set up na yan, durugin din namin. Katulad na ginawa ng mga righteous king,
ito po ang gusto nyo sa mga idols na to. So, mamaya hapon, Panginoon, bigyan namin ng blessing, Panginoon, bigyan namin ng talinuhan, upang ituloy namin to, Lord. At yung mga nalagpasan pa namin, Panginoon, tutunan din namin. So, kailangan po, Lord, ingatan yung bawat isa. Maraming salamat sa aming kakainin, Panginoon. I-bless nyo rin po ang kakainin. Maraming salamat sa naganda. Maraming salamat sa bisita. Sa bawat isa, Panginoon, sa inyong pagkilos. Katotohanan. Kaya natin. In Jesus' name we pray. Amen.